Nagkasundo na. Hezbollah at Israel, tinapos na ang ilang buwang bakbakan. Salamat sa US at France dahil natigil na ang pinakamatinding giyera sa mundo. Sa gitna ng halos 13 buwan ng matinding bakbakan, tuluyang nagkaisa ang Israel at Hezbollah sa isang kasunduang ceasefire noong November 28, 2024. Ang kasunduan na nilikha sa tulong ng Estados Unidos at France ay naglalayong tapusin ang sagupaan sa pagitan ng dalawang puwersa sa Lebanon at mapanatili ang seguridad ng Israel laban sa mga militanteng grupo. Subalit ang kasunduang ito ay nag-iiwan ng masalimuot na tanong. Maaari bang maging permanente ang kapayapaang ito? Ano ang naging usapan ng dalawang panig? Ano ang naging malaking ambag ng US at France? Yan ang ating aalamin. Ang Hezbollah ay isang armadong grupong nakabase sa Lebanon na suportado ng Iran. Layunin nitong labanan ang presensya ng Israel sa rehiyon at ipagtanggol ang mga interes ng mga Shiite Muslim sa gitnang silangan. Sa giyerang ito, gumamit ang grupo ng libu-libong rocket, missile at drone upang atakehin ang mga teritoryo ng Israel. Samantala ang Israel ay porsigidong puksain ang Hezbollah na itinuturing nitong isang banta sa pambansang seguridad. Ang kampanya nito ay binubuo ng mga airstrike at operasyon sa lupa na naging sanhi ng matinding pagkasira sa Timog Lebanon at mga karatig lugar. Ang mahigit isang taon ng sagupaan ay nagdulot ng mahigit 4,000 na pagkasawi at 15,000 sugatan sa Lebanon. Sa panig ng Israel, higit sa 60,000 na mga sibilyan mula sa hilagang bahagi ng bansa ang napilitang lumikas dahil sa walang tigil na pag-atake ng Hezbollah. Ang mga bayang dating puno ng buhay ay ngayon nabalot ng abo na mistulang mga multo ng kanilang nakaraan. Bukod dito, iniulat ng mga humanitarian organization na tinatayang 1 milyong Lebanese ang lumikas dahil sa gulo, subalit maraming wala nang mauuwi ang tahanan. Ang malawakang pagkasira ay nagdulot ng humanitarian crisis na nangangailangan ng agarang pansin. Ano ang naging kasunduan? Ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay idinisenyo upang maging permanente batay sa isang 13-point agreement na pinagtibay ng mga gobyerno ng Israel at Lebanon, bagamat hindi direktang kasali ang Hezbollah sa kasunduan. Layunin nitong magbigay daan sa pangmatagalang kapayapaan at komprehensibong solusyon sa sigalot. Sa ilalim ng kasunduan, inatasan ng gobyerno ng Lebanon na pigilan ang Hezbollah at iba pang armadong grupo na magsagawa ng anumang operasyon laban sa Israel. Samantala, nangako naman ang Israel na hindi ito magsasagawa ng anumang opensibong operasyong militar laban sa mga sibilyan o infrastruktura sa teritoryo ng Lebanon. Ang kasunduan ay nakabatay sa UN Security Council Resolution 1701 na ipinatupad noong 2006 matapos ang huling giyera sa pagitan ng dalawang panig. Sa ilalim ng resolusyong ito, kinakailangang alisin ng Hezbollah ang kanilang mga armas at tropa mula sa lugar sa pagitan ng Blue Line, hindi opisyal na hangganan ng Israel at Lebanon, at ng Litani River. Bukod dito, nakasaad din na ang lahat ng armadong grupo sa Lebanon ay kailangang madisarmahan. Gayunpaman, hindi ganap na naipatupad ang resolusyon mula noong 2006. Sinabi ng Israel na nagamit ng Hezbollah ang pagkakataon upang magtayo ng malaking infrastruktura sa rehiyon, habang inakusahan naman ng Lebanon ang Israel ng patuloy na paglabag sa kanilang soberanya, kabilang ang mga flight ng militar nito sa himpapawid ng Lebanon. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, layunin ng dalawang panig na maipatupad ng buo ang mga probisyon ng UN resolution upang masigurong magtuloy-tuloy ang kapayapaan sa rehiyon. Ayon sa kasunduan, magpapadala ang Lebanon ng 10,000 sundalo sa timog bahagi ng bansa upang tiyakin ang pagpapatupad ng ceasefire. Sa loob ng 60 araw, unti-unting magwi-withdraw ang puwersa ng Israel mula sa Blue Line, habang sabay na magpoposisyon ang Lebanese Army upang maiwasan ang anumang bakante sa seguridad. Nakasaad din na dapat buwagin ng Lebanese Army ang lahat ng infrastruktura, mga posisyong militar, at kumpiskahin ang mga ilegal na armas sa tinatawag na Southern Litani area. Sa ilalim ng kasunduan, tanging opisyal na puwersang militar at seguridad ng Lebanon, pati na rin ang UN Peacekeeping Troops, UNIFIL, ang papayagang mag-operate sa lugar na ito. Kinakailangan ding iurong ng Hezbollah ang kanilang mga armas at puwersa sa hilaga ng rehiyon. Gayunpaman,
Nag-aalala ang ilan kung sapat ang kakayahan ng Lebanese Army, lalo na't kulang ito sa pondo, tauhan at kagamitan. Nangako naman ang US at France na magbibigay ng suporta upang palakasin ang kakayahan ng Lebanese military. Pinaniniwalaan ng mga opisyal sa kanluran na humina na ang Hezbollah, kaya't itinuturing itong pagkakataon para maibalik ng gobyerno ng Lebanon ang ganap na kontrol sa kanilang teritoryo. Ngunit nananatili ang pangamba sa posibleng paglala ng tensyon lalo't malalim ang pagkakahati ng mga sekta sa bansa. Ang papel ng US at France. Sasali ang US at France sa umiiral na tripartite mechanism kasama ang UNIFIL, Israeli military at Lebanese army upang tulungan ang dalawang panig sa mga controversial na issue. Ang US ang mamumuno sa reformulated and enhanced mekanismo na tututok sa pag-monitor, pag-verify, at pagtitiyak na susundin ng parehong panig ang kasunduan. Ang Israel at Lebanon ay inatasang i-report ang anumang paglabag sa kasunduan sa mekanismong ito. Ayon sa opisyal ng US, magagamit ang real-time na impormasyon upang maagapan ang anumang posibleng paglabag. Gayunpaman, nilinaw na walang tropang panlaban mula sa US ang itatalaga sa lugar. Ang panig ng Israel, nakasaad sa kasunduan na may karapatan ang Israel at Lebanon na ipagtanggol ang kanilang sarili alinsunod sa international na batas. Ididiniin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na pananatilihin ng Israel ang buong kalayaan sa aksyong militar sa Lebanon na suportado ng Estados Unidos. Anya, kung lalabag ang Hezbollah sa kasunduan, magpapadala ng armas o muling magtatayo ng infrastruktura malapit sa hangganan, agad silang aatake. Sinang-ayunan ni US President Joe Biden ang posisyong ito na nagsabing may karapatan ang Israel na depensahan ang sarili kung may direktang banta mula sa Hezbollah o sino mang lalabag sa kasunduan. Samantala, iginiit ng mga opisyal ng Lebanon na tututulan nila ang anumang paglabag sa kanilang soberanya. Bagamat nagbigay ng kaunting ginhawa ang ceasefire, hindi maikakaila na nananatiling sensitibo ang sitwasyong ito. Ang mga panloob na hidwaan sa Lebanon, kabilang ang sektarianismo at limitadong kakayahan ng Lebanese Army, ay maaaring maging hadlang sa ganap na pagsasakatuparan ng kasunduan. Sa kabila nito, nananatiling umaasa ang mga displaced Lebanese na sila'y makababalik sa kanilang mga tahanan. Ngunit para sa marami, ang kanilang tahanan ay isang guho na lamang, isang alaala ng pagkawasak na dulot ng digmaan. Ang kasunduan sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay isang mahalagang hakbang tungo sa kapayapaan. Ngunit hindi nito sinusolusyunan ang mas malawak na tensyon sa rehiyon, particular ang Israel-Hamas conflict sa Gaza. Hanggang kailan magiging epektibo ang ceasefire? At paano haharapin ng mga leader ng mundo ang patuloy na hamon ng kapayapaan sa gitnang silangan? Habang tumitigil pansamantala ang mga baril at bomba, malinaw na ang daan tungo sa tunay na kapayapaan ay mahaba at puno ng balakid. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kasunduang ito ay isang paalala na ang diplomasya, gaano man kahirap, ay may kakayahang magdala ng pag-asa sa mga pusong sawa na nasa digmaan. Tuluyan na kayang matatapos ang digmaang Hezbollah at Israel? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video. Maraming salamat at God bless.